Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ilang na ilang si Mrs. Galvez habang tinuturuan si Harleen dahil sa presensya ni Mr. Crawford sa hindi kalayuan. Mukhang walang kaalam-alam si Harleen dahil tutok ang dalaga sa pakikinig sa tinuturo niya. Sa pag-aakalang binabantay ng binata ang kanyang kilos, mas pinagigihan ng matanda ang pagtuturo. Congrats, Harleen, you improved a lot. Puri ni Fernan habang pabalapit sa dalaga. Nanlaki naman ang mata ni Harleen. Kanina ka pa, kuya? Let's say na tinitingnan ko kung karapat-dapat ka pa bang i-treat. Biro ng binata. Magaling kasi magturo si Mrs. Galvez kaya't mabilis ako natututo. Umiling ang matanda. Mali ka, Miss Harleen. Natutunan mo ang lahat dahil masipag ka at desidido. Kaya wag mo akong pasalamatan. Ang pasalamatan mo ay ang pagsasaga mo sa iyong pag-aaral. Kiming ngumiti ang dalaga sa papuri ng guro. Gusto pa sana magpasalamat ng dalaga na hawakan ni Fernan ang kanyang kamay. Di siya nito binigyan ng pagkakataon na makaprotesta. Mabuti't walang nakakita sa kanila bukod sa mga bodyguards ng binata. Kahit ang madaldal na driver nito, wala rin kaya naman ligtas ang sekreto na relasyon nila. Pagkapasok sa sasakyan, agad tong pinasibad ni Fernan paalis. Saan tayo pupunta, kuya? Ngumiti lamang si Fernan kay Harleen kaya naman napabasangot ang dalaga. Baka naman kung saan mo ko dalhin na? Kabadong tanong pa nito, na kinatawa naman ni Fernan. If I want to do nasty things, hindi na kita kailangan dalhin pa sa ibang lugar. May ngising tura ng binata na kinapula ng pisngi ng dalaga. Hindi matandaan ni Harleen kung ilang oras silang bumiyahe. Naramdaman na lang niya karga na siya pa bridal style ni Fernan. Nang magmulat ng mata ang dalaga, madilim na. Wala siyang makita. Bigla niyang naalala ng panahon na ikinukulong siya sa madilim na silid ng tita Martha niya. Nakadama siya ng takot kaya naman sinubsob niya ang mukha sa dibdib ni Fernan. Takot na takot siya subalit kabaliktaran to. Hindi man lang to natatakot. Mukhang sanay din sa dilim ang mga mata ng binata dahil kaya nitong lumakad kahit madilim ang paligid. Dumilat si Harleen nang bumukas ang ilaw. Nilibot ng dalagang paligid ng ibaba ito ni Fernan. This is my family vacation house. Naalala mo nung sabihin ko sa'yo na sabay tayong magpapahinga? Pumaikot ang matipunong braso ni Fernan sa bewang ni Harleen. Sa kanya to hinila upang yapusin ito. Let us stay here for a month, Harleen. Gusto kong magpahinga tayo ng sabay nang tayong dalawa lang. Tayong dalawa lang? Bigla, sumagi sa isip ng dalaga ang pag-amoy nito sa kanyang leeg. Malakas na hinampas to ni Harleen sa dibdib. Akala ko ba wala kang iniisip na masama? Fernan smirked. I didn't answer your questions wrong, Harleen. Para kasi sa akin hindi masamang manatiling kasama kang mag-isa. And besides, lalong hinapit ng binata ang kanilang katawan upang magdikit. Wala naman masama kung may sexy time tayong dalawa, hindi ba? Pag-aari naman kita. Pag-aari? Hindi ba't para lamang sa mga bagay yon? Isip-isip ng dalaga. Nang mabasa naman ni Fernan ang nasa isip ni Harleen, mahinang pinitik nito ang ilong ng dalaga. Inaari ang mga bagay na mahalaga para sa iyo. Ibig sabihin mahalaga siya kay Fernan? Parang lumobo ang puso ni Harleen sa kaligayahan. Di man malinaw anong meron sila, sapat na sa kanya ngayon na malamang mahalaga siya kay Fernan. Panay ang hagikik ni Harleen hanggang makarating sila ng kusina. 3:00 na pala na madaling araw. Ilang oras din palang tinagal nila sa biyahe. Tumayo ang dalaga para sana manatili, tulungan si Fernan sa paghanda ng makakain nila. Alam niya hindi lang to puyat, pagod din to dahil wala pa tong tulog. Kung alam lang niya na malayo palang pupuntahan nila, pinilit niya sanang manatiling gising upang may makausap ito at di mainib. Don't bother, baby. Maupo ka na't si Daddy nang bahala. Daddy? Napahawak si Harleen sa pisngi. Nakakapal to dahil sa hiya at sa kilig. Bawat lumilipas na araw, marami siyang natutuklasan sa ugali ni Fernan katulad ngayon. May katamisan pala to, hindi lang halata. Habang pinapanood ni Harleen si Fernan na gumagawa ng carbonara, di maiwasan ng dalagang mapanganga sa paghanga. Ang bilis kasi ng kilos nito para tong eksperto. Mahilig ka sa carbonara? Umiling to. Nope, but my sister does.
At napansin ko, ganon ka rin. Ha? Talaga? Hindi kaya? Pagkakaila niya. Walang natatandaan si Arlene na kumain siya ng carbonara sa bahay. Wala kasing hinanda sa kanya roon kundi mga healthy foods. Kaya kapag nag-catering sila ng events, kumakain talaga siya ng maraming pasta. Natigilan ang dalaga ng may mapagtanto. Hindi kaya noon pa no pinapanood ang bawat galaw niya? Ibig bang sabihin noon pa siya nito gusto? Nalaman ni Harleen na ang lugar na ito pala ang paboritong bakasyonan ng ate Jasmine nito. Dito rin daw sa lugar na to nagkaaya sa mga magulang nito, kaya espesyal daw ang lugar na to para sa kanilang pamilya. Para kay Harleen napakalaking bagay na nagkwento to tungkol sa pamilya nito. Lalong nadama ng dalaga, mahalaga talaga siya sa binata. Tama si Fernan, nakakapagod naman talagang mag-aral. Pero ang sabi nga ng iba, kapag porsigido ka, lahat ng pangarap mo matutupad mo. Kaya nga kahit nakakapagod mag-aral, nagsisikap siya at nagtitiis sa kabila ng pagod. Alam niya kasi na ang pag-aaral ang magiging daan para makamit niya ang lahat ng pangarap niya. Pero inaamin niya, napakasaya ng puso niya dahil napansin nito ang paghihirap niya. Kuya Fernan? Malambing na tawag ni Harleen sa binata. May kinang sa mga matang nagsalita siya. Alam mo ba ako nung pinakapangarap ko? Naalala ng dalaga ang araw-araw na pagdarasal niya noon. Gusto ko lang maging malaya, kuya. Pero di ko inaasahang bukod sa pangarap ko, magugustuhan kita. Tuparin mo ang pangarap mo, ha? Protektahan mo ako at alagaan mo ko. Nangako din ako sa'yo, ganun din ang gagawin ko. Tumikwas ang kilay ni Harleen nang marinig ang pagbukas ng pintuan ng kwartong okupado niya. Magkahiwalay kasi sila ng kwarto ni Fernan dahil ito ang gusto niya. Naiintindihan naman siya ng binata at iginagalang ang gusto niya. Pero mukhang labas sa ilong ang sagot nito sa kanya kanina. Darito na ang binata ngayon sa kwarto niya. Mukhang kakaligo lang nito dahil basa pang buhok nito. Bakit naligo ka? Mag-aalas 5 na, gusto mo bang magkasakit ka? Lumaki si Harleen na ito ang pangaral ni Aling Flor, ang wag maliligo ng puyat. Umiwas ang tingin ni Fernan sa 90s na suot ni Harleen. Personal na binili to ng binata bago niya to niyayang sumama sa kanya. At tama nga siya, babagay to sa dalaga. Shit! Mahinang mura ni Fernan. Sanay ito na makita na walang salamin si Harleen, ngunit di pa rin siya masanay-sanay sa tuwing makikita niyang walang nakaharang sa maganda nitong mata. Napa-ouch ang binata nang maramdamang may humila sa buhok niya. Si Harleen ay nakasabunot na sa buhok ni Fernan ngayon. Sorry, ang tagad mo kasi hindi ko maabot ang buhok mo. Inawakan ni Harleen ang kamay ni Fernan upang igiyat to sa gilid ng kama. Pinaupo nito ang binata sa gilid upang patuyuan ang buhok nito gamit ang tuwalya. Di maiwasan ni Fernan na mapangiti dahil panay ang dakdak ng dalaga na baka magkasakit siya sa pagligo niya ng walang tulog. Kung alam lang ng dalaga na maski sakit, takot dapuan siya. Ayan, tuyo na ang buhok mo. Sa susunod, huwag ka nang maliligo kapag puyat ka ha. Paano kung magkasakit ka? May pag-aalala sa himig ng dalaga, kaya naman lalong napangiti si Fernan. Kung nariyan ka para lagaan ako, mas gugustuhin ko nang magkasakit araw-araw. Aray, aray! Daing ng binata nang makatikim ng pinong kurot sa tagiliran. Mas masakit pa to sa kurot ng mommy niya. Ewan ko sa'yo, puro kakalokohan. Paano kung magkasakit ka tas wala ko sa tabi mo? Natigilan si Fernan. Dumaan ang samot-saring emosyon sa mukha ng binata na agad ding nawala. Napangiwi si Harleen. May nasabi ba siyang mali? Napansin kasi ng dalaga ang biglang pananahimik nito. Ano ba, Fernan? Tili niya nang bigla nitong paibabawan siya sa ibabaw ng kama. Nahigit ng dalagang hininga. Anang idikit nito ang gitnang bahagi ng katawan sa kanya. Di na siya mangmang katulad noon para di maunawaan kung ano to. Kuya Fernan? Hindi mangyayaring sinasabi mo, Harleen? Tumiim ang mga mata ni Fernan habang nakatitig sa labi ng dalaga. At para siguraduhin na hindi ka naaalis sa tabi ko, ang mabuti pa'y ang kinina kita ngayon pa lamang. Aanakan kita para piliin mong manatili sa tabi ko at hindi ako iwan. Sinubukan tong itulak ni Harleen ngunit masyado tong malaki at mabigat. Kuya, malito. Marami pa akong gustong marating at saka masyado pa akong bata. Hindi tama. Shhh! Gamit ng labi, pinatahimik ni Fernan ang dalaga. Kaya naman nakulong ang pagtutol nito.
Nanibago si Harleen sa paghalik ni Fernan. Nahahati ang atensyon ng dalaga kung saan itutuon ang atensyon. Sa paraan ba ng paghalik nito? O sa kamay nito na nagsisimula na mag-alis ng kanyang kasuotan? At aaminin ng dalaga, nagsisimula na siyang makadama ng kasiyahan sa ginagawa nito. Ang kaninang pagtutol unti-unting natupok, napalitan ng kakaibang emosyon at pakiramdam. Dahil sa sobrang pagkasabik ng binata, nakalimang rounds siya. Pinatong ni Fernan si Harleen sa braso niya. Bago matulog, hinalikan pa niya ang ulo nito. Aling Marcela, tingnan mo si Harleen. Ninuso ni Ana ang dalaga, kanina pa nakangiti. Siguro may nobyo na yan. Ikaw talaga, kung ano-anong sinasabi mo. Imposibleng magkanobyo ang batang yan, dahil wala namang alam sa pag-ibig si Harleen. Mabuti pa, bumalik ka na sa trabaho. Lulugo-lugo na umalis si Ana. Nang makaalis to, pinagmasta ni Aling Marcela si Harleen. Tama nga si Ana, may kakaiba sa dalaga. Madalas na tong mahuli na may ka-text at katawagan, simula nang babalik to galing sa bakasyon. Ang ipinagtataka niya, biglaan tong umalis nang walang paalam. Nalaman na lang nila na nasa bakasyon ito nang sabihin sa kanila ng driver ni Sir Fernan na nasa bakasyon nga ang dalaga. Isang bantintong nawala kasabay ng amo nila, hindi kaya napukaw lamang ang matanda nang tawagin to ni Harleen. Aling Marcela, pagkatapos po nito, ano pong sunod kong gagawin? Inalis na lang ni Marcela ang gumugulo sa isip. Mabuti pa alisin niya ang mga yon sa isip dahil alam niya malabo tong mangyari. Natitiyak niya nagkataon lamang sabay na pagkawala ng dalawa. Binaling na lang na matanda ang atensyon sa dalaga. Pagkatapos turuan ni Aling Marcela kung paano gumamit ng oven, sinalang agad ni Harleen ang mga cookies para maluto. Nagpaturo talaga siya dito na mag-bake ng cookies dahil gusto niyang puntahan si Fernan sa office nito. Gusto niya kasi may kinakain silang dalawa habang magkasama sila. Nakita niya kasi sa mga napapanood niya na sweet gawin ang bagay na yun. Mas lalo niyo raw makikilalang isa't isa kapag naglaan kayo ng oras sa relasyon ninyong dalawa. Hindi lang yon, tumatag daw ang relasyon kapag nagpapakita ka ng effort sa relasyon. Ang dami mo naman yatang dalang cookies, Harleen. Takang tanong ni Aling Marcela na makitang 5 plastic jar na nasa mesa. Malakas po kasing kumain ng cookies si Tanya eh. Tsaka mas maganda na po marami kaysa kulang, pagdadahilan ni Harleen. Sa bagay, tama ka. Siya nga pala, Harleen, may gusto akong sabihin sa'yo bago ka umalis. Di ako mapakali hanggat di ko to nasasabi sa'yo eh. Napanunok ang dalaga. Hindi kaya may alam si Aling Marcela sa lihim na relasyon nila ni Fernan? Lalo siyang kinabahan na napakaseryoso ng tingin nito sa kanya. Umamin ka nga sa akin, Harleen, may nobyo ka na ba? Tahasang tanong nito. Nagbukas sara ang labi niya. Di niya magawang sabihing wala, pero di rin masabing oo, dahil napag-usapan nila ni Fernan na itatago nilang relasyon nilang dalawa. Bumuntong hininga to at walang nakuhang sagot mula sa dalaga. Alam ko, wala akong karapatan na manghimasok sa buhay mo, Harleen, pero masyado ka pang bata para pumasok sa isang relasyon. Pero wala naman po sa edad ang pag-ibig, hindi po ba? Inawakan ni Marcela ang kamay nito. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Nilagay nito ang kamay ni Harleen sa tapat ng dibdib nito. Ang puso mo, masyado pa tong bata para malaman kung totoong intensyon ng isang tao. Sinasabi ko to sa'yo dahil ayaw kitang masaktan. Dahil hindi ka na iba sa akin. Ayaw kitang masaktan. Hindi parang fairy tale ang pag-ibig, Harleen. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Harleen nang maalala ang isang buwang pinagsamahan nila ni Fernan sa bahay bakasyonan ng mga ito. Malayong malayo ito sa sinasabi ni Aling Marcela. Nung panahong naroon siya, nadama niya na para siyang nasa loob ng isang fairy tale na silang dalawa ni Fernan ang bida. Pinaramdam nito sa kanya kung gaano siya kahalaga para dito. Umiti si Harleen ng matamis. Huwag ka pong mag-alala sa akin, Aling Marcela. Alam ko po hindi ako masasaktan dahil mabuti siyang tao. Hindi po siya katulad ng sinasabi ng iba. Nalagay niya ang kamay sa tapat ng dibdib. Nararamdaman ko po, totoo ang pag-ibig niya sa akin. Tsaka nagtitiwala po ko sa kanya. Nagtitiwala po ko sa pag-ibig niya. O siya, ano pa ba ang magagawa ko? Natigilan to. Nagulat si Harleen nang hawakan siyang muli nito sa kamay. Di ka naman nagbakasyon nang kasama siya, hindi ba? Naalala ni Harleen ang pinag-usapan ni Fernan na ilihim muna ang relasyon nila sa lahat, maging ang pag-alis nila.
Naku, nagkakamali ka, Aling Marcela. Nakahinga to na maluwag. Mabuti naman kung ganon. Tanda mong pinag-aralan ninyo ni Mrs. Galvez nung nakaraan? Nang tumango si Harleen, nagpatuloy ito. Hindi mo pa dapat gawin yon dahil baka matulad ka sa iba na maagang nagbuntis. Tandaan mo, Harleen, oras na magbuntis ka, masisira ang mga pangarap mo. Ayaw mo naman sigurong mangyari yon, hindi ba? Opo, Aling Marcela. Sige po. Maliligo na po ako para makalis na po ako bago mapaghinga. Nagmamadaling nilinisan ni Harleen ang kusina. Pagdating sa kwarto, nanginginig na sumandal siya sa pinto pagpapasok niya rito. Paano kung magkatotoong sinabi ng Aling Marcela at mabuntis siya? Ilang beses pa namang may nangyari sa kanila ni Fernan. Halos hindi nga siya nito tinigilan sa loob ng isang buwan. Paano kung magbunga ito? Ano ka ba, Harleen? Hindi mo dapat isipin yan sa ngayon? Aniya sa kanyang sarili. Tsaka ano naman kung magbuntis nga siya? Di naman siguro siya pababayaan ni Fernan, hindi ba? Napawi ang pag-aalala niya bigla. Tama. Di niya dapat isipin ang bagay na yon sa ngayon. At di niya dapat alalahanin yon dahil natitiyak niya. Di naman siya nito pababayaan. Mabuti pa'y maligo na siya para mapuntahan na to. Bigla siyang nakadama ng excitement dahil makikita niya to mamaya. Napahagikik siya. Ganito pala kapag mahal mo isang tao. Namamiss mo agad kapag hindi mo siya nakikita. Mahal na talaga kita, Kuya Fernan. Dati naman ayos lang sa kanya. Kahit anong ayos niya basta komportable siya. Pero ngayon hindi siya mapakali habang naghahanap ng babagay sa kanya. Gusto niya kasi maganda siya sa paningin ni Fernan. Napakiti siya na mapatingin sa refleksyon niya sa salamin. Bagay na bagay sa kanyang suot niyang blue dress above knee ang haba. Mabuti na lang bumili siya nito kahapon. Napawaw sila Ana at ang iba pa nitong kasama nang masalubong siya. Ang ganda mo, Harleen. Maging si Aling Marcela, nadala na ang mga cookies na nakalagay ngayon sa paper bag. Napangiti sa paghanga na makita ang dalaga. Walang duda, napakaganda nito. Bakit kasi hindi mo pa ipaahit ang kinay mo? Saka yung brace mo ipatanggal mo na at magsuot ka na lang ng contact lens. Sigurado ko lalo ka pang gaganda. Suggestion ni Ana. Sa susunod na lang siguro. Tumingin si Harleen sa relong nasa bisig niya. Naku, kailangan ko nang umalis. Nagmamadaling kinuha niyang paper bag kay Aling Marcela. Bye sa inyong lahat. Aniya habang kumakaway sa mga to. Sa office po tayo ni Kuya Fernan. Ang ibig ko pong sabihin, dun po tayo dahil pupuntahan ko po si Tanya. Kanda ostal na palusot niya. Namumukhaan niya ito. Ito ang palaging kadaldalan ng madaldal na si Jomar. Pagdating sa gusaling pag-aari ng pamilya ni na Fernan, tumingala siya. Wow! Alam niya, mayaman ang pamilya nito, pero nakakabigla pa rin makita ito ng sarili niyang mga mata. Good afternoon, ma'am. May appointment po kayo kay Sir Crawford? Magalang na tanong ng receptionist sa kanya. Hindi siyang pupuntahan ko, kundi ang kaibigan ko, si Tanya. I'm sorry, ma'am, pero hindi po pwedeng tumanggap ng bisita si Miss Tanya sa oras ng trabaho. Ang mabuti pa, hintayin niyo na lang siyang bumaba. Malapit na rin naman po ang lunch. Sigurado po na bababa na siya anytime. Ganun ba? Sige, maghintay na lang ako sa kanya. Mabait ang receptionist. Pinasamahan pa siya nito sa isang staff para samahan siya sa lobby. Pagdating sa lobby, nilabas niyang cellphone para tawagan si Fernan upang ipaalam narito siya sa baba. Dumagundong sa kaba ang dibdib niya na makita ang babae na kalalabas tamang elevator. Ate Ines? Nanginginig ang tuhod, tumalikod siya. Pigil ang hininga, pinagdasal niya na sana hindi siya nito nakita. Tsaka lamang siya nakahinga na maluwag. Nang paglingon niya, wala na to. Salamat naman at di siya nito nakita. Pero ano ang ginagawa nito dito? Hindi ba't hiwalay na to at si Fernan? Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nakadama ng kaba. Paano kung nakipagbalikan pala to sa binata? Paano na siya? Napahawak siya sa tiyan na makaramdam ng gutom. Gusto niya sana makasabay si Fernan sa pagkain, pero mukhang di magandang pagkakataon to para puntahan to. Umupo siya sa bench, naglabas na isang jar para kumain muna ng cookies. Maghihintay muna siyang ilang minuto bago lumabas. Baka kasi paglabas niya, nasa labas pa ang ate niya. Nakangalahati siya sa pagkain ng cookies nang bigla may kumuha ng jar sa ibabaw ng hita niya. It's lunchtime. Don't tell me that you're going to all eat it for lunch. Di may pinta ang mukhang tanong nito.
Kuya Fernan! Masayang tumayo siya at yumakap dito, pero agad siyang napabitaw nang maalala na di nga pala dapat malaman ng iba ang tungkol sa relasyon nila. Sorry kuya, namiss lang kasi kita. Tinalikuran siya nito. Kuya Fernan! Naiiyak, sinundan niya to ng tingin. Mukhang hindi nito nagustuhan ang ginawa niya dahil hindi lumilingon, iniwan siya nito. Naiiyak man, humabol siya rito pero naglagay siya ng distansya sa pagitan nilang dalawa para di mahalata ng iba na magkakasama sila. Napapetlag siya na malakas nang isara nito ang pintuan ng kotse pagpasok nila. Sorry na kuya, nalimutan ko kasi secret nga pala yung relasyon natin. You think I'm angry because you hugged me? Bakit pala? Inis na hinampas nito ang jar na may lamang cookies. Ito lang kakainin mo for lunch? Paano kung di ako bumaba? Magtitiis ka na kainin to. Ibig sabihin, nag-aalala to sa kanya. Ano ang silbi ng cellphone mo kung di mo ako tatawagan? Unti-unti, nawala ang guhit sa noo na makita ang ngiti niya. Stop smiling. Baka di ako makapagpigil at mauna kitang kainin dito. Kuya Fernan, namumula ang pisngi, hinampas niya ito sa balikat. Kanina lang mangiyak-ngiyak siya sa pag-aakalang galit ito, pero ngayon di na masukat ang ngiti sa labi niya dahil sa kilig. Ang hirap kasing basahin ni Kuya Fernan Akala niya tuloy galit ito. Did you bake it? Tanong nito habang nakatingin sa mga jar. Tumango siya. Bala ko sana dumito muna sa office mo pagkatapos natin kumain, kaya gumawa ako nito. Baka kasi magutom tayo kaya gumawa ako. Nagpatulong ko kay Aling Marcelang gumawa nito. Kaso lang, baka hindi mo magustuhan. Hindi kasi masarap Napaawang ang labi niya nang kumain to ng isa. Pigil ang hininga, hinintay niya ang reaksyon nito habang kinakain ng luto niya. Alam niya hindi naman ganun kasarap, pero mahalaga pa rin sa kanyang marinig ang sasabihin nito. Parang natunaw ang puso niya nang sumilay ang ngiti sa labi nito. Not bad, baby. Napasinghap si Arlene nang biglang hapitin ni Fernan ang bewang niya at patakan ng halik sa labi. Masarap ang cookies, pero mas masarap ka, baby. Di naman siguro masamang unahin ang dessert bago kumain, hindi ba? Daig pa niya ang nakakain ng sandamakmak na sili nang maunawaan ang sinabi nito. Fernan naman Ani yan ay kinatawa nito ng malakas, pero agad din tong napahinto. Fernan? Gumuhit ang pilong ngiti sa labi nito. I love the way you call me by my name without kuya, baby. Mas nakaka-turn on. Pulang-pula ang pisngi, inirapan niya to. Ewan ko sa'yo. Napahinto siya sa pagsasalita nang malakas tumunog ang tiyan niya. Napangiwi siya sa hiya. Gutom na talaga siya.